Today's video ay gagawa ko ng pagkain sa aking anak na halos ay hindi na niluluto ang lahat dahil tayo ay busy-busyhan, mag-11 na ng tanghali kaya kailangan tayo ay magmamagic ng pagkain, charis. Meron akong burger stick dito, ready to eat na yan na pwede nyo microwave or piprituhin nyo. Meron din akong 6 na sausage na nire-ready. Tapos itong tofu na meron siyang lasa, malamig siya. So soft na soft. Ito ay na laging binibili ko tuwing summer kasi kailangan to ng mga bata. Tapos itong pagbukas nito ay hindi siya basa-basa nabubukas. Pag hindi mo binasa yung instruction at hindi mo alam, hindi talaga siya basa-basa nabubukas. Dapat pala itagilid mo siya, tagilid hanggang sa malalaglag siya. Kasi pag hindi mo siya itagilid, hindi siya malalaglag. Tapos lalagyan ko siya ng sauce. Set aside. And then meron din ako ng kanin dito. Hindi siya masyadong mainit. Medyo malamig-lamig na kanin. And then itong tofu na nakababad sa matamis. Na ang tawag nila dito ay inari. Na pag nilagyan mo ng kanin sa loob, ayan, may packet sa loob. Lagyan ko siya ng kanin. Ito ay lagi kong binibili or ginagawa tuwing summer kasi nga malamig itong tofu na yan. Dahil nakababad ito sa sauce na medyo matamis na, so yung kanin nyo ay medyo malasa na rin na may tamis-tamis na rin pag nagtagal na siya dyan. And then, dalawa lang yung gagawin ko kasi dalawa lang sila. Gagawa din ako ng onigiri. Ang gagamitin ko yung pang onigiri na nori ay yung may asin na sa loob. May nakadikit na mga asin. Ito ay ginagamit ko noon pa tuwing nag-i-sports yung anak ko na nagbabaon siya ng onigiri. So, ang gagawin ko dyan, isa lang kukunin ko and then hahatiin ko. Meron din akong pang seasoning ng kanin. Ito ay seaweeds na meron din siyang salmon flakes at saka sesame seeds at saka meron din siyang aromatic na dahon. Hindi ko alam kung anong pangalan. Ito pala ay fresh na seasoning or furikake. Furikake ang tawag dito. Hindi siya yung dry na nabibili. Mekos-mekos ko lang dyan hanggang sa mamix silang lahat. Ito ay hahatiin ko na yung nori na pang onigiri kasi maliliit lang na nori ang gagamitin ko. Meron akong pang hulmahan dito ng nori o rice bowl kung tatawagin. Ilalagay ko lang yan dyan sa loob and then ipipris ko lang siya ng konti para naman talaga siya ay mabuo. Pagkatapos niyan ay ipipris mo yung gitna. Meron ata lahat dito halos yung mga nanay kasi lalo na pag may mga maliliit na bata. And then yung nuri na hiniwa natin, yung may asin ay dapat nakadikit doon sa kanin. Yung labas niyan dapat ay wala yung asin. Tapos ayan na, meron na tayong rice bowl. So kung wala kayong hulmahan, pwede naman kayo gumamit ng cling wrap or yung sarang wrap. Ilagay nyo lang yung kanin, tapos bahala na kayong maghulma, pwede naman pabilog. So, pero ang gagawin ko dyan ay yung pang tatsulok. Tatsulok ba tawag dyan? Ganyan. Pupormahin nyo lang yung kamay nyo na parang nakatatsulok. Tapos meron na kayong onigiri or rice ball. Tapos tanggalin nyo dyan. Gaya nung kanina, babalutin nyo rin ng nuri na yung part na may maraming asin o nakadikit na asin, ay idikit nyo sa kanin. Tapos yung walang asin na parte ay dapat nasa labas. So ganun lang kadali gumawa ng onigiri. Kahit anong mga flavor na gagamitin nyo na pang onigiri or rice ball ay madali lang talagang gagawin. Lalo na pag nagtagal na kayo dito sa Japan. Tapos, yung burger steak at saka sausage na luto ko na hinati ko na rin. Meron din tayong kamatis at saka yung prutas. Ito ay hati-hati sila. Dalawa lang silang kakain. Ihatiin natin itong kiwi. Tapos, liliitan lang natin kasi meron pa akong maliit. Baka mabulunan. Ito din para sa babae ko. Hahatiin ko rin yan. Tapos, hati-hati sila, hating kapatid. Kamatis din, hating kapatid. Tapos, yung mga sausage, hating kapatid din. So, magpi-plating na tayo. Ito ay para kay Bunso. Dalawang onigiri yung isa at saka inari naman yung isa. Ilagay ko na yung burger steak at saka yung sausage. And then, yung kiwi na fruits at saka konting salad, kamatis. Lagyan natin ng dressing na gusto niya. Tapos, ilagay natin yung yogurt na gusto din niya. Maganda kasi ang yogurt din sa katawan. Plus, tofu, yung may timpla. And then, yung spoon and pork na gusto din niya. And then, meron din siyang
tubig. Huwag natin kalimutan yung tubig. So, ganyan lang ako mag-prepare ng pagkain ng mga anak ko. Lalo na pag bisi-bisihan ng inyong ina at wala na talagang oras at gahol na sa oras. Thank you!